Pupunta naman po tayo dito sa nakita nating video ni Sara Duterte 2 hours ago na kung saan nasa isang pagtitipon po siya at binabatikos niya mga kababayan yung 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi ang sabi niya dito, asa na ang 20 pesos per kilo ng bigas? Yan po yung sabi ni Sara Duterte mga kababayan. So eto, i-play po natin. Napakahalaga po ng aking paalala dahil meron po itong kinalaman sa paulit-ulit na problema ng ating bayan. Paulit-ulit na problema ng kahirapan, kagutuman, korupsyon, at lahat na nakikita nating problema. Dahil sabi dito ni Ate Libra, nakakainis naman si PBBM, napakahinang presidente. Pinababa ang presyo ng bigas. So sobrang hina nga po ni PBBM, yung presyo ng diesel, bumaba talaga. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang sinulit ko na yung pagbaba ng presyo ng diesel at saka gasolina. Ipinultang ko na yung sasakyan ko mga kababayan kasi bibihira lang sa kauna-unahang pagkakataon na bumaba ng napakalaki ang presyo ng diesel. At biruin nyo mga kababayan, yung mga nagsasabi dyan na hindi tinututukan ng presidente yung pangunahing pangailangan na mga kababayang Pilipino po natin, mukhang nagkamali po ata sila. Kasi kita nyo naman sa mga sumunod na araw, di ba, pamula mga kababayan dun sa tinalakay natin na nagninegosyo ng coco farmer, mismong sinabi niya na napakaganda ng pagtrato sa kanila ng gobyerno ni PBBM dahil nung panahon nga daw ni Digong, ang presyo ng kopra binibili ng 18 pesos. Pero sa panahon daw ni PBBM, nasa 76, minsan nag-85 pa. Mga kababayan, yung presyo ng kopra. And then, nung mga sumunod na araw mga kababayan, kita nyo naman yung sunod-sunod na nangyari dito sa ating bansa. Bumaba ang presyo ng diesel at saka gasolina. At ngayon mga kababayan, presyo naman ng bigas ang patuloy na pababa. Ano po ang napababa na binabatikos ni Sara Duterte at ginagawa ng kung ano-anong klase ng kwento at pangalipusta. Saglip na magpasalamat dahil kahit papaano natutugunan ng presidente ang mga pangunahing pangailangan ng mga kababaeng Pilipino po natin, hindi, bagkos tinutuya niya pa at binabatikos niya pa at minamaliit niya pa ang ginawa ng presidente at ng gobyerno ni PBBM para sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ating ugali sa pagpili ng ating mga leaders. Unang-una po, pag tayo ay pumili ng leader, pag sinasayawan tayo, pinapatawa tayo, kinakantahan tayo, ginajoke-joke tayo, binibigay na kaagad natin ang boto natin sa kanila. Pero ano pang dapat? Ang dapat ay tinatanong natin ang leader. Yeah, sabi ni Kuya Bert, 2169. 84 na ang presyo ng kopra sa Quezon. Idol Jake, sa Quezon Province po ba yan? Kasi ang pagkakaalam ko parang nag-84 nga, 86 yung per kilo ng kopra dyan po sa Quezon Province. Ayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Napakagandang balita po niyan dahil mas lalong gaganahan yung mga kababayan po natin na, na nagninegosyo ng kopra mga kababayan at yung mga kababayan po natin na magsasaka ng hanap buhay ay pagkokopra. Napakalaking bagay po niyan. At napakaganda po niyan dahil nararamdaman ng mga kababayang Pilipino natin yung ginagawang pagtatrabaho ng gobyerno ni PBBM. Sabi ko nga po sa inyo, ang presidente natin hindi mayabang. Hindi niya sinasabi yung kanya mga tagumpay, yung kanya mga achievements mga kababayan. Bagkos ang ginagawa niya, hinahayaan niya na yung mga trabaho niya at nagawa niya yung nag-iingay para sa kanya. Unlike kay Digong na kung sino-sino na lang ang gustong ipatumba nung panahon po niya para lang makapagyabang sa publiko. Yun yung katotohanan dyan. Sana wag masaktan yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte dahil tayo minsan nating ipinagtanggol si dating Pangulong Duterte nung panahon na siya ang nasa posisyon. Akala natin tama yung ginagawa niya, yun pala
Mali, mga kababayan. Kasi nga naman, isang paraan ng pagyayabang niya, yung pagbantaan niya yung buhay ng mga kababayang Pilipino po natin na ipapatumba araw-araw, mga kababayan, may natutumba at may ipinapapatay. Tapos tuloy-tuloy yung pagyayabang ng dating presidente. Pero sa panahon kasi ni PBBM ngayon, ang presidente natin tahimik lang at nagtatrabaho at hinahayaan niya na yung mga nagawa niya ang nag-iingay para po sa kanya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sir, yung pangako mo ba noon ay tinupad mo? Ayan, yan. Yung lahat ng sinabi mo nung ikaw ay nangangampanya, ibinigay mo ba para sa bayan? Tulad ng the perfect example. Pangako na 20 pesos per kilo ang bigas. O ayan, mukha atang hindi updated ang ating Vice Presidente. Mukha atang hindi updated si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi kasama niya si PBBM nung panahon ng pangangampanya at mukha atang hindi siya nakikinig sa sinasabi ng presidente. Ano ba ang sinabi ng presidente? Ang pangarap niya, mapababa ng 20 pesos ang bigas at ngayon, nagkakatotoo na. Mukha atang natutulog sa kangkungan ang ating Vice Presidente at mukha atang walang alam ang ating Vice Presidente. So ano ba ang kailangan kapag walang alam at natutulog sa kangkungan ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas? Di ba mukhang mas magandang sabihin na magbitaw ka na sa posisyon mo kasi parang wala ka po atang silbi? Dahil sa totoo lang, mga kababayan, mukha atang natutulog sa kangkungan ang ating Vice Presidente. Paano ka magiging epektibo na presidente sa susunod na henerasyon kung ngayon pa lang natutulog ka sa kangkungan at wala kang alam sa nangyayari sa paligid mo? Mukha atang naapektuhan na po, Vice President Sara Duterte, ang inyong pandinig at paningin para masabi po ninyo na hindi nagkakatotoo yung 20 pesos na bigas at para masabi ninyo na ipinangako yan ng presidente kahit pangarap lang naman yan ng presidente. Alam nyo, sa totoo lang, napakabilis naman dapat mangyari ng pangarap ng presidente na yan na mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Kung makikipagtulungan lang sana etong si Sara, pero saglit na magpasalamat siya, anong ginagawa niya, mga kababayan? Ayan, nagyayabang pa at nanghihikayat sa mga kababayang Pilipino natin na baliwalain yung ginagawang pagsusumikap at pagtatrabaho ng gobyerno ni PBBM. Yan yung isang halimbawa na hindi ninyo maaasahan pagdating ng araw. Bakit? Puro reklamo ang alam mo. Anong gagawin niyang matino kapag ka naging presidente ng Republika ng Pilipinas? Kung ngayon pa nga lang puro reklamo na, di lalo na kapag presidente ng Republika ng Pilipinas yan, saglit na humanap ng paraan, ano ginagawa? Parang chismosa na nasa palengke, mga kababayan, na nagsasalita ng kung ano-ano na wala naman pong kabunasan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ginawa mo ba yung pangako mo? Dapat ganun tayo. Hindi dahil sumasayaw-sayaw, pa-joke-joke, kanta. O kaya wag ninyong iboboto, mga kababayan, si Philip Salvador. Wag ninyong iboboto si Bongo at wag ninyong iboboto si Bato de la Rosa kasi yan yung mga nakikita natin na isa sa mga tumatakbong senador ngayon na pasayaw-sayaw at wala namang alam. Di ba, mga kababayan? Kaya wag ninyong iboboto yung mga senador na yan. Kasi sabi ni Sara Duterte, wag daw kayong magpapadala sa pasayaw-sayaw nitong mga tumatakbong ito. So ngayon, nasa sa inyo na kung iboboto nyo yung sina Bato de la Rosa, Bongo at yung si Philip Salvador na wala namang ibang alam gawin kung hindi magpakending-kending lang. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ay, dyan na kaagad. O sige, boto-boto. Dahil naaalala ko siya. Napatawa niya ako. Tanungin natin. Nangako ka? Ayan, diretso na po agad natin yan dito. Mga kababayan, ito. Bukod do sa isa,
sa pagsasalita niya sa harap ng maraming kababayang Pilipino po natin, siguro nangangampanya siya dyan, na-interview po siya kung ano po yung masasabi niya sa planong pagbibenta ng 20 pesos per kilo ng bigas dyan po sa Visayas. So ngayon, ang sabi daw ni Sara Duterte, binubudol na naman nila naman daw yung tao. Ibig sabihin, binubudol daw ng gobyerno ni PBBM yung mga kababayang Pilipino po natin. Marami na nga sa mga kababayang Pilipino natin ang unti-unti na nakakabili ng 20 pesos na bigas. At ang pinakamatindi nga po nito, sa susunod na linggo, magsisimula na po ang pagbibenta ng 20 pesos na bigas dyan po sa Visayas. Kasi nga, bakit inuna yung Visayas? Kasi doon mas marami ang nangangailangan ng ganong presyo ng bigas, mga kababayan. Ano po, nakalauna naman din, pagtagal mga kababayan, ipapatupad din yan sa buong bansa. So ngayon, pakinggan natin yung sinasabi dito ni Sara. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil... Tandaan nyo tong sinabing to ni Sara ha, kasi ipapakain natin yan sa kanya sa mga susunod na araw. Tandaan nyo po mga kababayan, yung sinabi po niyang yan kasi ibabalik natin yan sa kanya sa susunod na araw. Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Ayan. Panghayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. Damog. Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ang baba ng tingin niya, no? Kita niyo mga kababayan, ang baba ng tingin niya sa bigas ng NFA. Kita niyo, yan ba ang ugali ng isang public servant? Yan ba ang ugali ng isang gustong magpresidente? Ang baba ng tingin sa mga kababayang Pilipino natin. Payag ba kayo na ginaganyan-ganyan kayo ni Sara? Ang tingin niya doon sa presyo ng bigas na 20 pesos ay pakain sa baboy. Payag kayo niyan? Payag kayo niyan, ginaganyan kayo? Yung mga kababayang Pilipino natin na nasa laylayan ng Republika ng Pilipinas na tuwang-tuwa na sa presyo ng bigas na 20 pesos. Dahil nga mga kababayan, sa totoo lang, yan naman po talaga ay nakakain at napakagandang klase na po niyan. Kahit pasabihin na yan po ay NFA mga kababayan, yan po dun sa mga kababayang Pilipino natin, napakalaking bagay na po niyan. Yan po ay kapag isinaing mga kababayan, napakasarap na rin pong kainin niyan. Pero na lamang kung ikaw ay katulad ni Sara Duterte na rich kid at sawa sa pera ng mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, nanamasa ng malaki sa mga confidential funds. Kung ikaw ay katulad ni Sara na ganon, talagang pandidirihan mo yung 20 pesos na bigas at sasabihin mo na yan ay pagkain ng baboy. Pero doon sa mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan ng Republika ng Pilipinas, napakalaking bagay na po yan sa mga pobreng katulad po natin. Talagang ginto na yan mga kababayan at marami ka nang mabibili kapag kaganyan ang per kilo ng bigas. Ewan ko lang kung bakit sinasabi nila na pagkain daw yan ng baboy. Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat. Kasi noong panahon kasi mga kababayan, ang inabutan ko kasi, kung matatandaan nyo, di ba ngayon ang bigas per kilo? Per kilo ang bigas mga kababayan ngayon. Dati kasi hindi per kilo yan. Dati pag bumibili kami ng bigas mga kababayan, salop-salop yon. Siguro yung isang salop
katumbas ng 2 kilo. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Ang malimit namin bilhin noon mga kababayan, NFA, dahil nga kapag ka naisaing, ayos namang kainin, lalo na kapag ka ang pangulam mo ay sinaing na isda. Okay namang kainin yan mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, nung yung 20 pesos na presyo ng bigas, napakalaking bagay na po yan sa mga pobreng katulad po natin. Dahil nga mga kababayan, kapag ka nakabili ka ng isda, naisaing mo at naibahog mo yung patis doon sa kanin, okay na, masarap na pagkain na po yan. Dati kasi salup-salup napakamura naman talaga mga kababayan sa totoo lang. Panahon ata ni Erap yun, o ni Gloria, yung naabutan ko mga kababayan na yung bigas pag bumibili kami salup-salup, hindi yung per kilo. Kasi yung isang salup mga kababayan, parang ang katumbas ata po noon, 2 kilo. At ang malimit namin bilhin ng mga panahon na yon, NFA. Mga kababayan, nakakain po yun, hindi po yun pagkain ng baboy. Ewan ko kung bakit sinasabi niya na pagkain ng baboy yun. Pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para... Ayun, sabi nga dito, ang isang salop ay 3 and 1/2 kilos. 3 kilo tsaka kalahati. O nga, ganun nga kadami. Nakakamiss nga yun mga kababayan Sana nga yung pagbili ng bigas hindi na yung kilo-kilo. Sana ibalik yung panahon na yon. Kasi napakasarap sa pakiramdam, bibili ka ng isang salop, ang dami na ng laman. Ano po, hindi katulad ngayon mga kababayan na kilo-kilo na ang pagbili ng bigas. Dati salup-salup lang sa kanilang mga senators para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil ano? Ko, wala silang... Dahil kaalyado mo. Yan ang sabihin mo, Sara, yung totoo. Kaya umalis, kaya nawala sa alyansa. Parang ang hindi umalis parang ang tinanggal mga kababayan Kaya nawala yung dalawa, si Aimee at saka si Cynthia Villar, hindi na kasi nila kayang magpalit ng kulay. Alam niyo yun mga kababayan, ang totoo kasing kulay ni Camille Villar at ni Aimee Marcos ay kulay ng DDS. Ano po kulay nitong mga DD-shet mga kababayan? Yun talaga ang kanilang nasa sa puso. Yung ipagtanggol ang mga Duterte dahil nga matalik na kaalyado at kaibigan ni Duterte ang mga Villar. At kung titingnan nyo, si Aimee Marcos naman, talagang pamula umpisa pa lang, alam natin na maka-Duterte talaga yan. Kaya nga kung tutusin, tama lang naman na nawala mga kababayan sa alyansa, etong si Camille at etong si Aimee. Wala kaming pakialam kung nasa sa inyo yan. Diba? Wala tayong pakialam kung nasa sa kanila yung mga sinasabi niyang yan. Kasi unang-una, sinabi ko na naman po sa inyo, hindi talaga natin susuportahan yang si Camille Villar at yang si Aimee Marcos kasi hindi po talaga natin nakikita yung pagiging public servant sa mga yan. Ang kailangan lang ng mga yan, manatili sa pwesto at ma-enjoy yung kapangyarihan sa gobyerno, hindi para paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Kaya okay lang na magsama-sama sila. Okay lang yung kokonte mga kababayan, basta mahalaga yung serbisyo nasa taong bayan. Walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin nyo related din po sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence of the Philippines. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At ganyan katindi mga kababayan si Sara. Yung 20 pesos, pagdating kay Sara, nilalang lang. Kita nyo yun mga kababayan, nilalang lang. Kasi nga mga kababayan, masarap yung kinakain niya, masarap yung buhay niya. Dahil yan sa mga confidential funds di umano na hindi niya maipaliwanag kung saan po niya dinala. At bakit merong meeting sa Cebu Capitol
ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao. Hindi mo naman nga talaga kailangan. 'Di ba siya na nga nagsabi mga kababayan na pagkain ng baboy, yung bigas na 20 pesos na ibinebenta or ibibenta mga kababayan. Tapos ngayon sinasabi niya, bakit sa Visayas lang daw? Parang hindi daw sila nagugutom doon sa Mindanao. Totoo naman talaga. Mga kababayan, hindi naman talaga kahit kailan nagutom si Sara. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, napakayaman na po ni Vice President Sara Duterte at dahil po yan mga kababayan, sa alam nyo na. Mami, kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. Paliwanag mo muna kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Mas hindi kami magpapabudol doon sa mga tao na ang gustong mangyari nakawin lang ng nakawin ang pera at pondo ng mamamayang Pilipino. Hindi kami magpapabudol sa mga Mary Grace Piatos, mga Kokoy Villamin at kung ano-ano pang mga pangalan na nakatanggap ng confidential funds na ngayon ay hindi maipaliwanag. Eto nga mga kababayan, dito nga sunog siya